Mga ka-farmers, pinakabitan ko ng solar water pump ang ating fish pond. Yan, kung makita po ninyo ang ating solar, mga ka-farmer, ito yung solar panel nya. Yan. And then dito naman ang ating water pump. Yan, solar ito, 12 volts. Yan, naisip kong lagyan ng solar water pump itong fish pond natin, mga ka-farmers, kasi palagi yung humuhupa ang tubig dito. Yan. Ito yung fish pond natin. Yan o, kung makita po ninyo. Kahapon puno ng tubig ito kasi tubigan namin gamit ang water pump na dimotor. So sa sobrang mahal ng gasolina, mga ka-farmers, almost 6 liters ang nauubos namin bawat patubig namin dito. So sobrang mahal, sobrang magastos sa mga ka-farmers. So yan, kung makita po ninyo, ito yung pan natin. At yan ang tubig ng ating solar na electric motor. At ito yung output ng ating solar na electric motor. Yan. So yan, ipapakita ko sa inyo, mga ka-farmers, itong electric motor natin. So ito ang ating solar na water pump, mga ka-farmers. Binili ko lang ito sa Shopee. Yan. Ito ay 1/2 horsepower saka 12 volts siya. Ibig sabihin, battery operated lang siya. Yan, meron akong battery na 12 volts. Yan. Ang bili ko dito sa ating water pump na ito ay, kung hindi ako magkakamali, ay nasa 1,700, including na yung shipping fee sa Shopee. And then ito yung source ng tubig natin, itong balon natin dito sa gilid ng pan natin. Ang nagastos ko, including sa mga fittings na dito, yung mga PVC pipe. And then yung natin, yung solar panel natin, mga ka-farmers, ang bili ko dyan ay nasa 3,400 pesos. Yan. Ang total na nagastos ko dito, mga ka-farmers, including na yung solar panel, ang total na nagastos ko dito, mga ka-farmers, lahat-lahat, itong electric motor, and then yung solar panel at saka yung mga fittings nya, mga wirings, ay more or less nasa 7,000 pesos, mga ka-farmers. Hindi na kasali yung battery kasi itong battery na ito ay nasa sa akin ang lumang battery ko na pull out sa sasakyan. Yan. And then ito yung output ng ating solar na water pump. Yan o. Meron siyang ball valve dito, mga ka-farmers, dalawa. Yan. Kapag inopen natin dito, pupunta ang tubig dito sa kabilang pan natin. And then kapag inopen naman natin ito, dito yan pupunta sa unang fish pan natin. At yan, kailangan pa natin itong lagyan ng elbow para pumunta ang tubig dito. Pero hindi ko muna nilagyan kasi mataas pa naman ang tubig dyan. Saka ko na lang ilagyan yan kapag kailangan ng patubigan yung kabilang pan natin. And then dito naman, yan o, kung makita po ninyo, mayroon pang isang output. May ball valve. Yan ay papunta doon sa ating itikan doon para hindi na gagastos ng tubig mula doon sa ating tangke. Kaya naglagay na lang ako ng output para sa ating itik. So yan. So ito ang naisip ko, mga ka-farmers, para makatipid tayo. Hamakin mo 6 na litro ang maubos natin araw-araw sa pagpatubig lang. Ang litro ng gasolina dito sa amin ngayon ay nasa 65 pesos per liter. So napakamahal. So ito, one time lang tayo maggastos. Kapag mayroon naman kayong budget at kung mayroon kayong fish pond, hindi lang naman sa fish pond ang natin dito, pakinabang natin sa ating solar na water pump, mga farmers. Pwede din natin gamitin ito sa pandilig dyan sa ating talong. And then pwede din pandilig sa ating saging kapag kailangan natin ng tubig. Yan. Hindi na natin kailangan na magbayad ng kuryente kasi solar lang. Problema lang natin dito kung palaging umuulan at hindi maka-charge ang ating battery sa araw. Yan. So yan lang, mga ka-farmers, update dito sa ating pinagawang solar na water pump. Kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo kaya sasagutin natin, mga ka-farmers.